Eto nga mga kabuting-ting, welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, eto meron tayong breeder na pagpapahingay ngayon dito sa ating mini aviary. So hindi kasi okay kung dire-diretso natin silang i-breed. Siyempre manghihina yung katawan ng ating mga breeders, lalo na yung hen dahil sila yung nagpo-produce ng itlog. So mababawasan ng maraming calcium yung kanilang katawan o yung kanilang mga buto kung wala silang pahinga sa breeding. Kaya ito, may pagpapahingin tayo ngayon. And then ililipat na rin natin yung dalawang young bird natin dito na African lovebirds. Ayun, sumisilip. Nandun. So ililipat na natin sila sa flight cage ngayon dahil ready na silang mailipat doon. Kaya samahan nyo ako today. Tara! So, ito nga mga kabuting-ting at ahawatin muna natin itong dalawang ibon natin dito. Ayan, nag-aaway na si Kokoy at si Pony. Ayan, so meron nga tayong mga pagpapahingaying mga breeders ngayon dito sa ating breeding area. Ito yung dalawang ibon natin dito. Teka, relax, napakainit ang ulo nyo. Ang init kasi ng panahon. So, ito nga pala yung ating birthday girl kahapon, si Kokoy, mga kabuting-ting. Ayan, nagipag-aaway sa kanyang kapatid. So ito nga mga kabuting-ting, maraming salamat daw, sabi ni Kokoy, sa lahat ng bumati sa kanyang kaarawan kahapon at sa mga nag-wish para sa kanya. Ayan, dito sa ating mahal na alaga na si Kokoy. Ayan. So ito, meron nga tayong ipapahingang breeder ngayon dito sa ating mini aviary dahil nakakaapat na clutch na sila na sunod-sunod. So ito mga kabuting-ting, yung pagpapahingin natin, yung ating golden pair dito. Ito ang ating mauve wing na split opa at yung kapares niya turquoise par blue wing na nandito sa nest box na to. Ayun, so ayun mga kabuting-ting yung ating hen na pagpapahingayin nga for breeding. Ay malalaki na yung anak nila, sumisilip na. Ayun, diba? Ganda. Ayan, so ito nga yung pares natin mga kabuting-ting na ipapahinga natin sa breeding dahil apat na clutch na yung nagagawa nila mga kabuting-ting. So ibig sabihin talaga namang nakakarami na sila at yung hen natin ay kailangan ng makapahinga for breeding para makabawi naman yung kanyang katawan. So kapag idiniretso pa natin yung fifth clutch nila, is baka manghina yung katawan nila syempre, lalo na hen natin, siya yung gumagawa ng itlog. So syempre yung itlog, alam nyo naman, meron siyang calcium, gawa sa calcium yung itlog, yung eggshell nun. So yung calcium nun, nanggagaling sa ating hen. So kung dire-diretso siyang iitlog, so possible na baka humina yung buto nung ibon natin dito, yung ating hen na ibon, di ba? So ayaw natin mangyari yun, kaya syempre ipapahinga natin sila sa breeding. At syempre nakaka-stress din yung dire-diretso na nagpapalaki ng mga inakay, di ba? So kailangan may pahinga pa rin sila sa breeding mga kabuting-ting. So ngayon, meron silang apat na inakay dito. Ito, silipin natin. Ayun, so nasa loob, lagyan natin ng flash. So ito mga kabuting-ting, meron silang apat na inakay dito sa kanilang nest box. So hindi natin pwedeng kunin pareho yung ating breeder at maiiwan itong maliit na ating violet wing opaline. Dahil ito medyo maliit pa to, talagang kailangan pa nito ng magulang na magsusubo sa kanya para makasurvive, para makakain, di ba? So yung tatlong kapatid niya, ito malalaki na at halos lumalabas na rin to, tumutuka-tuka na rin, pero siya nga yan. So, hindi pa natin pwedeng alisan ng magulang yan. So, paano natin pwedeng pagpahingayin yung mga magulang nila dito? So, dahil meron pa silang isang inakay na medyo maliit pa at umaasa pa sa kanila para makakain, hindi natin pwedeng alisin dito sa kulungan na to etong pares ng ibon natin na to. So, paano ba natin sila pwedeng pagpahingayin sa breeding mga kabuting-ting kung meron silang inakay na pinalalaki pa? So, ang discarding gagawin natin, isuunahin natin pagpahingahin yung cock natin dito, yung ating mauve wing na split opa. So, kukunin natin siya ngayon at ililipat natin sa flight cage. Ayan. So, iiwalay natin dito sa ating hen. Para noon, yung hen natin, mga kabuting-ting, is dire-diretso pa rin niyang susubuan yung kanyang mga inakay dito. Ayan, yung apat na inakay na may iwan dito. So, kapag walang naiwan, is wala nga magsusubo dun sa isa. So, kapag inantay muna natin na bumaba lahat ng inakay nila, aabutan na yan ng pang fifth clutch. Kaya hindi pwedeng maiwan dito yung cock, mga kabuting-ting. Dahil iitlog ka agad yan after 1 week. Malalaki na kasi yung inakay nila. So mga after 1 week, baka mag-mate na tong dalawa na to. At aabutan tayo ng pang-limang clutch na itong ating breeder. Na dapat nga, pagpahingayin muna natin sa breeding mga kabuting-ting. Kaya aalisin na natin yung cock para noon is hindi na iitlog itong hen na to. At palalakihin na lang niya yung mga inakay na may iwan sa kanya. So hindi naman siya mahihirapan palakihin yun. Dahil nga malalaki na halos. At isa na lang doon yung hindi pa nakakalabas. Yung tatlo doon is lumalabas-labas na. At nakikita kong tumutuka na rin dito sa ating feeder.
Kaya okay na okay lang yun. And then after bumaba, nung inakay mga kabutingting netong ating pair, is isusunod na natin yung hen natin sa ating flight cage. Gusto natin sila pagpapahingay ng pares niya ng 1 buwan. So at least 1 month yung pahinga na ibibigay natin sa ating mga ibon after nilang mag-breed ng dire-diretso para makabawi naman yung katawan nila at maalis yung stress nila mga kabutingting sa pag-aalaga ng mga inakay. So marami na silang naalagang inakay dahil nga naka-4 na sila. So almost 20 na rin yung ibon na galing dito mga kabutingting. Dahil every clutch na ito mga kabutingting, halos 5 yung ibon na nabubuhay nila. So napakaraming mag-anak na itong ating golden pair. So dapat pagpahingay naman natin sila sa breeding. Ayan. So kukunin natin yung mob viewing split opa natin dito mga kabutingting. At isasabay na rin natin ilipat yung 2 young bird natin na natira dito. Dahil nga kung maalala nyo, may naiwan dito 2 mga kabutingting. Dahil yung isa hindi pa kumpleto yung flight feathers. And then yung isa is talagang bata pa. Kaya ito, iniwan muna natin sila ng halos 2 linggo dito sa ating nursery cage para palakasin muna yung katawan nila at yung isa para nga tumubo muna yung flight feather. So kunin na rin natin yung 2 inakay dito. Unahin na natin yung ating mob viewing dito. So ito na mga kabutingting yung 3 ibon na dadalhin natin sa flight cage today. Itong ating mob viewing na split opa, yung breeder na ipapahinga nga natin today, at yung 2 young bird natin galing doon sa ating nursery cage. So meron tayo dito isang SF Bio, possible split pale fallow dahil anak to ng ating Bio na split pale fallow galing kay Sir Bench ng Long Hair TV. At meron tayong isang blue fisher dito. Ayan, possible split opa FCAC mga kabutingting. So anak naman yan ni Mystica at ni Mystico. So nag-iisa lang yan, pinaposter lang natin yan mga kabutingting. Ayan. So dadali na nga natin sila sa fly cage ngayon mga kabutingting para yung 2 is doon na nga mag-matured at mas lumakas yung katawan nila, nakakalipad doon. At yung ating mob viewing para nga maipahinga natin sa breeding. Ayan, so bago natin sila dalhin sa fly cage, ito may konting update tayo sa mga bagong pairings natin dito sa ating mini aviary. So ito, unahin na natin yung ating Project Pale Fallow dito. So yung mga nesting materials na binibigay natin is ayan, di ba? Nangangabalatan na. Ayan, mawala ng balat. So ganito yung itsura kapag ka nakuha na nila yung balat ng malunggay. Ayan, yung sanga. So di ba, nakalbo. Napakatalim ng tuka nila. Ang galing magbalat, di ba? Yan. And then ginagawa nga nilang nesting materials yun sa loob ng kanilang mga nest box. Ayan. So ito medyo madilim lang mga kabutingting. So kuha tayong flashlight. Ito ilawan natin. Ayan, di ba? So ayan, makikita nyo. At ginagawa nga nilang pugad yung balat ng malunggay. Ayan, makikita nyo kulay green. And ayan, di ba? So pinagbalatan nila yan mga kabutingting, ganyang katalim yung tuka ng mga African lovebirds natin. Napakagaling gumawa ng nesting materials galing sa mga sanga ng mga halaman. Ayan. So ito mga kabutingting, nesting na yung bagong pairing natin dito na split pale fallow. Ayan, back to back, isang blue at isang bio, galing kay Sir Bench yung isa dyan. So malapit na mag-umpisa ng breeding yan, 2 na yan, dahil nga nesting na yung hen natin dito. Kaya ito, abangan natin yung 2 ibon natin dito dahil siguradong magaganda yung mga iaanak nitong 2 na to. Lalo na kapag ka naglabas ng opa yung ating cock, dahil possible split opa yung cock natin dito galing kay Sir Bench ng Long Hair TV. Ayan, so hindi nakasya yung violet, kaya split pale fallow po, split opa na lang yung nakasulat sa ating nest box tags mga kabutingting. Ayan, and then ito sa ating bagong pinagpapares dito. Ayan, so wala pang magandang resulta sa ngayon, no? So pinagsasama ko nga sila ngayon, and then mamayang gabi hiwalay ko ulit yung hen. So ganun lang yun, araw-araw pinagsasama ko and then hinihiwalay ko hanggang sa magpares din yung 2 ibon natin dito. Yan, so tingin ko kasi cock yung ating opa line dito, yung ating violet opa na split legs nga. Ang tingin ko dito is cock. So tingnan natin kung makukuha natin sa tiyaga na mapagpares natin itong 2 ibon na to para makakuha tayo dito ng mga project natin na opa hen split dilute at mga split opa split dilute na mga ibon galing dito sa 2 napakagandang ibon natin. And ito si Orange and Lemon. Ayan, so nagpapamature pa yung 2 magandang ibon natin dito mga kabutingting. So hindi pa nga natin pwedeng isalang yan, mga bandang July pa. So June na mga kabutingting, malapit-lapit na, 1 buwan na lang. At pwede natin silang hayaan pumasok dito sa may nest box nila na merong bara. Ayan, may bote sa loob, di ba? Kaya para hindi nga sila makapasok.
So, hindi ko muna nga sila hinahayaan makapasok para hindi nila gawin tulugan. Once na hinayaan na natin sila pumasok dyan, is gagawin talaga nilang pugad, no? Hindi tulugan, mga kabuting ting. Mas mabilis silang mag-breed kapag gano'n. Ayan. So, ito nga mga kabuting ting, adali na nga natin sa ating fly cage, etong mga ibon natin na to. So, ito nga mga kabuting ting at nandito na nga tayo sa fly cage natin. Ayan. So, dito nga natin ililipat itong tatlong ibon natin mga kabuting ting. Ito ang ating Mob-Ewing na split opa, yung breeder natin na pagpapahingayin nga natin. At yung ating dalawang young bird dito mga kabuting ting, na dito nga natin pamamaturin para lumakas yung kanilang katawan. Kasi dito is medyo may kalakihan yung ating kulungan. So, makakalipad-lipad sila dito katulad ng mga ibon natin. Diba? Lumilipad-lipad sila. Ayan. So, kapag nakakalipad yung ibon natin, is malalakas yung mga katawan yan dahil mga nakakapag-exercise. At yun talaga yung purpose ng ibon natin, kaya meron silang pakpak is para makalipad sila, di ba? Ayan, kaya ito talagang sinadya natin na medyo maluwag yung flight cage natin para sa ating mga African lovebirds. So dito na nga natin ililipat yung ating tatlong ibon na to. And then after 10 days mga kabuting ting, is ililipat na rin natin yung kapares ng ating Mob-Ewing dito, yung ating turquoise fire blue Ewing mga kabuting ting. So antayin lang natin na bumaba yung isang anak nila na medyo maliit pa. Kapag marunong nang tumuka yun, ililipat na rin natin siya dito sa fly cage natin. So sa mga nagtatanong kung magpapares pa ba yung dalawang ibon natin kahit na paghiwalay natin, so magpapares pa rin sila mga kabuting ting kahit paghiwalay natin sila ng 1 to 2 weeks. Kapag nagkita sila dito sa ating fly cage ay magpapares kaagad sila. So hindi natin problema yun, lalo na kapag proven na yung breeder natin, no, kahit paghiwalay natin sila na medyo matagal, once na nakita sila is magpapares kaagad sila. So silang dalawa ay magiging bonded dito sa kulungan natin dito. Ayan. So ito, release na nga natin yung tatlong ibon natin dito sa ating flight cage. So, ayun. So ayun na yung tatlong ibon natin mga kabuting ting. Ayan, naninibago pa yung ating Mob-Ewing. Kala ko young bird yung naninibago na yun. Ito palang Mob-Ewing natin. Ayan. So dito na nga natin sila alagaan mga kabuting ting. At yung ating proven breeder dito, yung ating Mob-Ewing at yung kanyang kapares, pagpapahingayin natin dito sa flight cage natin ng 1 buwan. So at least 1 buwan sana yung ipapahinga natin sa ating mga breeders, lalo na kung nakakarami na sila ng clutch. Siyempre kapag nanghina kasi yung katawan ng breeders natin, is maapektuhan yung kanilang mga inakay, diba? So kung mahina yung ibon, mahina yung magulang, possible mahina din yung mga inakay nila, baka maliliit, no, mga bansot. Kaya kailangan is may pahinga talaga yung mga breeders natin sa breeding. Ayan. So dito ko natatapusin yung video natin for today. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Like, share, and subscribe. Ingat mga kabuting ting.